Okay, good morning mga idol. Ito na naman yung bagong unit natin na nagpunta sa atin kasi may problema sa kanyang sasakyan. Yun oh, kumakadyot, parang napuputol yung pirsa galing sa makina papunta sa transmission. So, ito na naman yung i-troubleshoot natin kung ano talaga yung pinagmulan na problema nito. So, samahan nyo ako para ating ma-check. Ikan sa primera ini aton mug segunda no? Tingnan kung ano yung Segunda tercera. trouble nito. So yon, nakita natin na may problema sa kanyang radiator, kaya yon dinrain na natin yung tubig na kasi yung nakalagay dito nawala na yung coolant kasi sabi ni kuya yung nagmamaneho nito is may konti raw na leak sa kanyang radiator, kaya yun tinignan natin at nakita natin na tubig na may kasamang taya, yung ika nga is rust kung sa English, no? So yun, may taya na sa radiator niya, kaya yun din rin natin kasama na yung nagbinahaya na ng taya yung kanyang radiator cap. Yun, tinanggal na natin yung pwede masagabal sa pagtanggal ng radiator. Yan, tinanggal natin yung engine fan. Sunod natin tanggalin yung kanyang fan shroud. Tapos nga pala ng fan shroud ay para buo yung hangin na pupunta doon sa makina galing sa labas, inahigop ng engine fan papasok at babangga sa radiator, at saka yung hangin na dumangga sa radiator is kanya ring ibubuga doon sa ating makina. Yun yung purpose at saka yung principle ng hangin na binubuga ng engine fan. Yun, may 4 na nut dyan. Tatanggalin yung bolt 10mm, tatanggalin natin. Okay, so pinalitan din namin yan nung tinanggal namin ang mga bypass hose kasi nagka brittle na yan. Binahayan ng yung taya. Yan baka pag napalitan at saka hindi na overhaul yung radiator, magkukos yan ng leaking kasi puputok yan. Isa sa nakita rin namin at saka naobserbaran is yung kanyang turbo. Kahit naka idle lang ng andar yung ating makina ay umiinit at lumagitik yung turbo natin kasi yun nga, may problema sa kanyang cooling system. Barado yung radiator, kaya yung coolant na papunta doon sa yung bypass hose na nakakabit sa turbo is may may pressure, kaya hindi nag-circulate yung init at lamig ng ating cooling system. Kaya ito, yun, may taya talaga. So, advice for overhaul talaga itong radiator na tatanggalin natin. May 4 na bolt din yan, 12mm. Tatanggalin natin para makuha yung radiator. So, ginamitan natin ng tuyok-tuyok para matanggal yung 4 na bolt. Saka dapat i-check natin yung mga bypass hose kasi pag nagtrabaho tayo sa radiator na may binahayan na ng taya, posible rin na yung mga hose dyan ay nagkataya. Yun, tinanggal natin yung
fuel filter at saka yung sa kanyang water separator, at binahayan na rin ng alikabok yung mga hugaw galing sa sa tangke. Pinalitan natin yan para hindi na magbara yung fuel papunta sa injection pump, kasi iyan rin ang isa sa mga dahilan kung bakit pumapalya ang makina natin pag nag change gear tayo, kasi yun nga, nagiba yung ratio ng gear, nagiba rin yung ratio ng pwersa na kanyang kinakailangan. So napuputol yung supply ng fuel, kaya yun parang namamatay yung makina. Yun, tinaon na natin yung bagong overhaul na radiator. Bagong pintal na rin yan. Buti nga nakaano pa tayo, napag-overhaul pa tayo, kasi maraming customer yung radiator man kanina, kaya yun, ginabi na kami sa pagkabit nito. Binalik na rin natin yung engine fan, kinabit natin yung 4 na nut dito. Okay, yun, mandar na. So okay na yung dito na walang ating water cooling system. So, kumusta tong unit kuya? Yung radiator niya. Okay na no? Nataon na yun ang radiator nga gi-overhaul? Oh, okay na kayo no? Goods na. So, salamat po kay kuya. Sige, gabi na kayo. Sige. Okay guys, thank you for watching.